Shalom Aleichem mga kapatid. Shalom Aleichem. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. This is our continuous gospel preaching in the wilderness series, and this is our Catholic daily gospel reading. And our gospel of today is taken from the gospel according to St. Luke chapter 11 verses 1 to 4. Glory to you, Lord. He was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yes, okay. So, stop that. Ang ebanghelyo ngayon ay ito yung pinaka shortest version according to St. Luke. Ang version na isinulat ni St. Luke sa Synoptic Gospel. Ang Synoptic Gospel ay ang Matthew, Mark, Luke, Synoptic sapagkat makikita natin na they have kung ano yung nakasulat kay San Mateo ay nakasulat din kay Marcos at saka kay San Lucas. Pero alam natin na ang pagsusulat ay may different perspective or different view ang mga nagsulat. Parang kumbaga parang katulad sa atin na kung mag-drawing tayo ng isang tao ay different, may iba-iba tayong anggulo na titingnan. So, dito sa Gospel sa kay St. Matthew na habang nananalangin ang Panginoong Kristo ay lumapit ang kanyang mga alagad para magpaturo ng panalangin na katulad daw ng mga alagad ni Juan na nagtinuruan ni Juan ng panalangin. So kaya tinuro ng Panginoon itong panalangin na Father, hallowed be your name. Father, hallowed be your name. Sinasabi na ang itinuro dito ng Panginoon is Father, not Master. Di ba? Father. So, very intimate. Doon nga sa part ng aklat ng Galase, tinatawag na Abba, Father, is yun yung mas intimate na pagtawag ng Diyos. Bakit? Hindi sinabi ng Panginoon, hindi niya itinuro na instead na Master or Lord or Master or Lord ay sinabi niyang Father. Kasi mga kapatid, tingnan mo kung ang Diyos ay siya yung Master at tayo yung kanyang mga slave, ay hindi maipapakita
ng slave yung tunay na pagmamahal niya sa Diyos. Kasi ang slave, kung slave siya, kaya siya nagpapakita ng paggalang sa kanyang master, it is because out of his obligation at saka out of his fear, sa kanyang takot. Kasi may mga consequences yan kapag alipin ka na ang iyong master may sinasabi na hindi mo sinusunod, ay may consequences. Unlike kung siya ay ama mo or father mo, you are doing something, ginagawa mo yung bagay na para sa iyong ama, para sa kanyang ikalulugod dahil mahal mo yung ama mo. Bakit mahal mo siya? Because it is out of gratitude to your father. Kasi yung ama mo, pinoprovide niya yung pangangailangan mo, iniingatan ka niya, ginagabayan ka niya, at pinapatnubayan ka niya. So yung ginagawa natin is out of our gratitude. Out of our gratitude. Kasi bakit ko sinasabi yan mga kapatid? Kasi may isang malaking relihiyon na ang tawag kasi nila sa kanilang Diyos is Master alone. Master alone. Sa atin, ipinapakilala ng Panginoong Jesucristo na ang Diyos ay isang Ama. Isang Ama. So yun nga ang paghahambing natin na kung ang Diyos kasi ay isang Master, yung kumbaga parang ang magiging mangyari, parang kaya natin ginagawa yung halimbawa, pumunta tayo ng simbahan, tuwing linggo, kaya natin siya sinasamba kasi out of fear. Dahilan sa takot na may mga consequences na mangyayari sa atin. Kasi master may mga rules siya na tinatawag na kapag hindi mo ginagawa, automatically, there will be a consequences. Unlike kung tatay or father is kaya natin yun ginagawa, sa Diyos na ating Ama, it is because outward love to Him. Hindi natin ginagawa ito dahilan sa out of our obligation, but it is also out of our love to Him. Response natin sa pag-ibig na ginagawa sa atin ng ating Ama. Di ba? So, parang kung ang gobyerno, tingnan niyo mga kapatid, kung ang gobyerno maganda yung ginagawa niya sa taong bayan, mamahalin siya ng taong bayan. So yung mga taong bayan, kung anong sasabihin ng gobyerno, susunod sila because out of their love to the government, kasi ang gobyerno ay mabuti at gumagawa ng kabutihan sa tao. So yung tao, hindi susunod dahilan sa may batas. Ang tao, hindi susunod sa gobyerno dahilan sa batas na nakatalaga or naka-impose. So, ang gobyerno na maganda is, kaya sila sinusunod ng tao is not because, martial law. Kaya ka sumusunod because martial law. Batas militar. Pero, ang magandang gobyerno is sumusunod yung tao hindi dahilan sa takot, kundi dahilan sa mahal nila ang gobyerno kasi ibinabalik nila yung pagmamahal na ginagawa ng gobyerno sa kanila. Yun yung comparison natin. The same with God, na bilang Ama, ang Diyos ang ating Ama at hindi siya master. Yan yung kaibahan. Kaya mas pleasing kapag ang Diyos mo na pinaglilingkuran mo siya out of your love, hindi out of fear. Yun yung pleasing or yun yung nakalulugod na paglilingkod. Hindi yung naglilingkod ka kasi takot ka sa mga consequences. Hindi ganun mga kapatid. So yun nga, kinompare natin yung parang katulad sa gobyerno. Ayan. Kaya nga, di ba, may sinasabi din dun sa
ilang beses ilang beses itong pinaghahambing ng Panginoon. Doon sa Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Sinasabi niya doon na, di ba, kung humingi kayo at kay bibigyan, kumatok kayo at kay pagbubuksan, umanap kayo at kay makasumpong. Ang sinumang humingi ay bibigyan, sinumang kumakatok ay pagbubuksan, at sinumang humahanap ay makasumpong. Then, later, dinugtong doon sa Matthew 7, 7 to 11, sabi niya, kung ang inyong anak na humingi sa inyong tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? Kung ang inyong anak ay humingi ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Then, ay ang dinugtong doon, sabi niya, kung kayo na mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? So, yan mga. So yung Diyos natin, ang Ama, we are serving God as our Father, at yung ating paglilingkod, it is not because ang motivation ng ating paglilingkod, it is not because out of fear or sa takot. Kasi kung hindi ka maglilingkod, may consequences, but because out of our love to Him, mga kapatid. Give us each day our daily bread. At bakit daw po daily bread? Bakit kailangan araw-araw tayo humingi sa Kanya? Bakit hindi isang linggo or isang buwan? Diba? Kayo na mga magulang, halimbawa, meron yung ibang, halimbawa, mag-aaral galing probinsya, mag-aaral sa Manila. Of course, may 1 week budget na ibinibigay yung magulang sa kanyang anak. Okay, so justifiable yun. Pero most of the time sa probinsya, lalo na kung uwian naman yung bata, ay araw-araw binibigyan ng allowance ang bata kapag umihingi. Hindi mo siya binibigyan ng yung isang buong linggo, isang buong buwan ng allowance. So sabi niya, give us each day our daily bread. Kasi ang part na ito is pagpapakita ng ating unang-una is dependence to God, at saka yung relationship ng isang magulang sa kanyang anak. Ibig sabihin na ang dependence natin, araw-araw tayong humingi sa Panginoon ng ating mga pangangailangan. Hindi ng isang buwan ibibigay ng Panginoon, isang linggo. Kasi para yung communication between the father and his children ay constant. Diba? Mas maganda yung communication, mas maganda yung relationship ng magulang at anak kung araw-araw na ang anak ay nagpapakumbaba sa kanyang mga magulang na humihingi ng kanyang pangailangan. Kasi kung kung everything is nasa iyo na tila baga wala ka ng pangailangan, ay baka makalimutan mo na ang mga bagay na meron ka ay galing pala sa Diyos. So that is why sabi ng Panginoon, give us each day our daily bread. Araw-araw nating ipinagkakatiwala sa Diyos yung ating mga pangangailangan. Because God is the source of everything, mga kapatid. Sinasabi nga ng sa Chronicles, sa prayer ni King David, maging si King David, dito sa 1 Chronicle chapter 29, verse 14, ito yung pinaka-paborito ko na part ng
itong sa 1 Chronicle 29:14 na idinugtong ito ni Don Moen dun sa kanyang kanta na I Offer My Life, yun sa bridge niya. Sabi ni King David dito, "But who am I and who are my people that we should have the means to contribute so freely? For everything is from you, and we only give you what we have received from you." So, ibig sabihin na lahat ng ating mga pangangailangan ay nagmumula sa Diyos. So, ibig sabihin na yung araw-araw na sinasabi na give us each day our daily bread ay isang uri ng pagpapakumbaba at pagpapaunlad ng relasyon ng isang tatay at ng isang anak. Kasi kung bearin mo kung lahat, everything, meron na tayong everything na pangangailangan natin, meron na tayo, baka makalimutan natin that everything that we have comes from God. So yun yung paraan na everything ay araw-araw hingin natin sa Diyos yung pagpapala. Ipinapakita na hindi dahilan sa ating galing or sa kalakasan natin or dahilan sa dunong natin, kaya meron tayong nagpo-possess tayo ng mga bagay-bagay sa buhay natin. So it is the wisdom of the Lord na bakit araw-araw tayong humihingi. Bilang tanda ng pagpapakumbaba at pagkilala na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Panginoon. So yan. So yun mga kapatid. So, even King David, kinilala niya, hari na siya, pero sa prayer niya, kinilala niya na lahat ng bagay na meron siya ay nagmula sa Panginoon, hindi dahilan sa kanyang lakas o galing o talino o dahilan sa kanyang tapang. Sabi niya, "And forgive us our sins." Give us this day. So, talagang every day ay may mga pangangailangan tayo. Everyday may pangangailangan tayo. And sabi niya, isa sa mga vital na itunuro niya, and forgive us our sins. And forgive us our sins. Bakit? Forgive us our sins. Kasi everyday ay nagkakasala din tayo. Everyday ay nagkukulang tayo. So we need the forgiveness of the Lord. Of course, ang detail ng forgiveness ay hindi lang ganun na forgive us our sins, Lord. Of course, meron tayong tawag tayo sa Catholic Church, meron tayong tinatawag na Sacrament of Reconciliation, meron tayong kumpisal. Okay? Pero dito mga kapatid, tinuro ang Panginoon about sa forgiveness. Forgive us our sins kasi araw-araw nga tayo nagkakasala. Pero may mga tinatawag nito na may mga condition sa pagpapatawad ng Panginoon. Dito sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, mga kapatid, buksan niyo sa Bible niyo. Sabi dito, for us to be, hindi pwede na hihingi ilan tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pero may condition na isinet ang Panginoon. Dito sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15, sabi dito, okay, if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. So, sa paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon, mga kapatid, ay ang requirement sa atin is we need also to forgive. So, sa paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon, since everyday na kapag kukumit tayo ng pagkakasala, is ang nire-require sa atin ng Panginoon is kailangan din nating magpatawad ng ating kapwa.
Kasi sabi niya rito, ulitin natin, if you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. So, yun mga kapatid ha. Hindi pwede na hingilan tayo ng hingi ng tawad sa Panginoon, pero ayaw nating magpatawad. So, ang assurance sa Panginoon na mapapatawad yung ating mga kasalanan is if we forgive others. O, di ba, mga kapatid? At saka sabi pa rito sa Mark 11 verse 24, ang sabi rito, sabi niya, Mark chapter 11 verse 24, sabi niya, verse 25, mga kapatid, when you stand to pray, forgive anyone against whom you have a grievance, so that your heavenly Father may in turn forgive your transgressions. So yun yung condition ng Panginoon. May in turn forgive your transgressions. So every time na humingi tayo ng kapatawaran ng kasalanan natin sa Panginoon is we are also being reminded na dapat din tayong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Or else, paano mo masusure na mapapatawad ka sa kasalanan mo kung hindi ka magpatawad? Yan, mga kapatid. So, kaya nga, yung, di ba, sa ama namin, lagi tayong nare-remind yan, every time dasalin natin yan, every Sunday. So, kung until now, hindi ka pa rin nakapagpatawad, then, most probably, yung mga kasalanan mo, ay hindi ka pa rin napapatawad. That is why it seems na parang ang bigat ng nararamdaman mo sa sarili mo. Kasi mga kapatid, yung unforgiveness, based on my experience, kahit simple lang na pagkakasala, kahit sa mag-asawa lang, di ba, sa mga mag-asawa, kapag may mga pagkakataon na may mga unforgiveness, ang affected pati yung sarili mo, ang bigat na bigat. Kasi kung minsan kami mag-asawa, nag-aaway kami mag-asawa, kung minsan may gabi na, di ba, kung minsan ang pinakamahaba namin, hindi kami nagpipray ng sabay ng gabi. Kasi we're supposed to pray every night together. Yung unang gabi na hindi ka makapag-reconcile, ay sa asawa ko, hindi ako makapag-reconcile, ano na yun, ang pagkakinabukasan, ang bigat-bigat, tapos ang gagawin ng demonyo ay mga pag-uudyok sa isip mo, mga papasok yung mga maruming pag-iisip, dami-dami na niya mga suggestion sa isip mo. Ganun yung ginagawa ng demonyo sa buhay mo. Kaya ang kuminsan pinakamahaba namin, hello, good morning, Joy Hernandez. Yung pinakamahaba namin na kuminsan 2 araw na hindi kami pray together. Ang bigat-bigat na, mga kapatid. Kung ano-ano na yung sinasaksak na, ang bigat sa pakiramdam, parang gano'n na, simple lang yun. Wala naman kayong mga usapan lang naman yun, mga salita lang naman kung minsan na nakasakit. Usapan lang na hindi kayo nagkasundo doon sa pinag-usapan yung, tapos kapag hindi kayo magkasundo at hindi kayo makapag-pray, ando na yung grabing bigat ng kalooban. Yan, mga kapatid. Robbie Limpin, what do you mean po? Okay. So, ganun mga kapatid, na kung gusto natin ma-assure natin na mapatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan is kinakailangan na magpatawad din tayo, mga kapatid, kasi yun yung sinasabi nga sa Matthew sa panalangin ni Matthew 6:9-13, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Tapos doon sa Matthew 6:14-15, na kung gusto nating
mapatawad ng Panginoon, ay kinakailangan magpatawad din tayo. Then, ganun din sa Mark 11:25 na sinasabi ng Panginoon. Then, Robbie Limpin, ano pong ibig sabihin na matagal pa yan, bro? Okay, balikan natin yung Luke 11. Yan. And forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone that to us. Do not subject us to the final test. Okay. Ang translation dito ng do not subject us to the final test. So, ang translation dito sa Tagalog is sabi niya nito. Sabi niya, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kasi tayo lahat ay dadanas ng pagsubok. Pero kaya nga kami sa amin sa prayer namin, Lord, huwag mo nawa kami ipahintulot sa mabibigat na mga pagsubok. Huwag mo nawa kami ipahintulot sa mga malulubhang karamdaman. Ayan, isa sa mga prayer namin. Kasi sabi dito sa Tagalog, sabi niya, huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok. Gaya nga sinasabi dun sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, di ba? Kasi lahat naman tayo At ay maging dun sa Ecclesiastico chapter 2. Sa Ecclesiastico chapter 2, sabi doon na as we serve the Lord, ihanda natin ang ating mga sarili sapagkat daraan talaga tayo sa mga pagsubok, mga kapatid. Ang sinasabi dito sa Ecclesiastico or sa Sirach, sa English, sa Sirach sa Catholic Bible natin, sabi niya, my son, when you come to serve the Lord, prepare yourself for trials, be sincere of heart and steadfast, undeserved in time of adversity. Cling to Him, forsake Him not, thus will your future be great. Accept whatever befalls you, in crossing misfortune, be patient, for in fire, gold is tested. Sabi niya, unworthy men, in the crucible of humiliation, trust God, and He will help you. Make straight your ways and hope in Him. You who fear the Lord, wait for His mercy. Turn not away, lest you fall. Turn not away, lest you fall. So, yan yung sinasabi sa Sirach chapter 2, mga kapatid. At sinasabi din dun sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, na sinasabi doon na wala pang pagsubok na dumating sa lahat ng mga tao, bagkus tapat ang Diyos, hindi niya tayo ipapahintulot na subukin na beyond sa ating kakayanan. Yan sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, mga kapatid. So, lahat tayo ay makakaranas ng pagsubok. So, sa amin, yun nga ang sinasabi ko sa inyo, kapag mag-pray kami, sinasabi namin, Lord, huwag mo nawa kaming ipahintulot sa mahigpit na pagsubok, sa mabibigat na mga pagsubok, at huwag mo nawa kaming ipahintulot na sa mga malulubhang mga karamdaman. Yan yung isa sa mga ano. Kasi lahat nga tayo, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Kasi sa mga pagsubok, mga kapatid, di ba, ang mga estudyante, paano malalaman ng mga estudyante yung kanilang kaalaman sa school kung hindi sila daranas ng mga exam, di ba? At sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, diyan natin makikita, diyan tayo lalo na kung beyond our capacity or beyond our control na yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, diyan natin natutunan na magtiwala sa Diyos, mga kapatid. Kasi kung walang pagsubok, baka magiging isigulahaki na lang tayo. Na kapag kuminsan yung mga kayang-kaya natin, kumbaga mga sisiw lang ng mga pagsubok, para kuminsan ay nakakalimutan natin na sumandal sa Diyos na may kakayanaan sa lahat. Kasi kung minsan, di ba, kapag mga simpleng pagsubok lang, parang hindi lang natin pinapansin, parang normal lang yun. Pero kapag may mga pagsubok sa buhay natin, na beyond na sa control natin, then,
Iyan na yung mga pagkakataon ko minsan na kinakailangan na nating magtiwala sa Diyos at tumawag sa Diyos. Kasi may mga tao na kapag walang nangyari sa kanila, hindi sila magbabalik loob sa Diyos. Di ba? Saka sila nagbabalik loob sa Diyos kapag may mga nangyayari sa kanila na hindi na nila kaya. So, ang pagsubok din mga kapatid ay dito na pagtitibay yung ating pananampalataya. Kasi kung maging katulad ng estudyante na sinasabi ko, maging ang bawat isa sa atin. Kaya nga ang kaibahan lang natin na may Diyos na kinikilala ay kapag meron tayong mga pagsubok, meron tayong napagsasandalan. Tingnan nyo yung ibang mga bansa, di ba, sa Japan. Many of them kasi talagang parang wala pa silang relasyon sa Panginoon. Di ba ang ginagawa, di ba na ano na yan sa Jessica Soho, di ba yung may matatanda na meron siyang binocular at yung binocular na yun, tinitingnan niyo yung bundok na yun. Kasi di ba parang may bundok doon na kapag hindi na nila kaya yung problema sa kanilang buhay is bumupunta sila doon sa bundok na yun at doon magpapakamatay. Di ba? Na ano na yan sa Jessica Soho. At yung matanda na yun, may vernacular siya. Ang dami-dami niya nang naligtas ng tao. Kasi tuwing makita niya, pupuntahan niya kaagad yung tao doon sa lugar na yun. So, makikita natin ang Japan is mayamang bansa. Di ba? Kaysa compare sa bansa natin. Pero sa atin, bakit tayo nakaka-survive? It is because kapag may mga pagsubok tayong dumarating, hindi man natin mahinga sa ating kapwa, meron tayong Diyos na mapaghingahan. Di ba? So, sinasabi doon sa Matthew chapter 11, verse 28, sabi niya, halik kayo, kayong lahat na nangabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y aking pagpapahingahin. Come to me, all who are labor and heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy, and my burden is light. Diba? Yung kinanta ni Basil Valdez. Ba yun? Si Basil Valdez kumanta na. Life is not all that bad, my friend. Ooh. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll you make feel all right. And He said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For my yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Si pangako ng Panginoon yun. So meron tayong nababalingan. Meron tayong Diyos na nasasandalan. That is why, instead na magpapakamatay tayo, is lumalapit tayo, sinusurrender natin sa Panginoon yung mga kabigatan natin. And then yun yung pangako ng Panginoon. Halika kayo. Mismo ang Panginoon ang nangako at ang nag-aanyaya sa atin. Diba? Kaya nga wala tayong suicide mountain dito. Dito sa atin, kapag meron mga suicide, mga kapatid, usually kapag meron mga suicide sa atin, is mga demonically attachment, may mga demonic attachment, may mga demonic oppression. Kaya try nyo yung mga kamag-anak nyo na merong tinatawag na suicidal tendency, ilapit nyo sa exorcist. Yan, tignan nyo. Ilapit nyo sa exorcist. So, yan mga kapatid.
inanyayahan tayo ng Panginoon na ang pagsubok na ito is para lahat tayo makakaranas nito. Di ba binanggit niya sa Sirach kanina doon? At saka sinasabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7 na ganun din yung pagkabanggit doon sa Sirach chapter 2. Nasabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sabi mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible, chapter 1, verse 6 to 7. Sabi niya, in this, sabi niya, you rejoice, although now for a little while, sabi niya, you may have to suffer through various trials, mga kapatid. So that the genuineness of your faith, more precious than gold, that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor in the revelation of Jesus Christ. So, daranas tayo ng pagsubok katulad ng ang ginto ay idinadarang sa apoy upang makita yung kanyang kadalisayan. Alam nyo ba yung ginto, kung hindi ko lang alam kung meron kayong background, kung lalo kung nakatira kayo sa Davao, doon sa Mongkayo, sa Diwalwal, di ba? Sa mga nakapunta doon, mga nakatira doon, alam nyo kung ano yung process ng ginto, di ba? So, ang ginto, mga kapatid, is ang tindi ng proseso. Kasi una-una, miminahin, titibagin doon sa mga bato. Titibagin, hukayin, titibagin. Titibagin. Try to imagine. Dudurugin yung bato. Then after that, kapag madurog na siya ng pino, di ba, makikita natin yung parang, ano ba yun? Yung ginagamit na, yung parang, lagayan ng mga puto. Ano ba tawag doon? Tipas tawag namin doon, tipas. Ayun. Tapos, until such time matatanggal yung mga buhangin, mga bato na iba, and then ang matitira is yung kapirasong mga bato na kulay dilaw. Then after that, yung napakaliit na yun na natira, ay yun yung idadarang sa apoy. At kapag madarang sa apoy, lilitaw yung tunay na kulay ng ginto. Di ba? So, ganun din ang ating pananampalataya na talagang daraan tayo sa purification. So, yung mga pagsubok sa ating buhay is actually a purification sa atin, mga kapatid. Then, meron pa dito sinasabi sa James chapter 1, verse 12, mga kapatid, sinasabi pa rito, sabi, blessed is the man who perseveres in temptation, for when he has been proved, he will receive the crown of life that he promised to those who love him. Okay? So, mapalad daw ang mga taong naging matyaga, nagpapatuloy despite of temptation, despite of trials. Nagpapatuloy, mga kapatid. At yun nga, sinabi kanina na kapag may problema tayo, huwag nating sarilinin, mga kapatid. Ibigay natin sa Panginoon. Yun yung sinasabi kanina sa Matthew 11:28. Then, sabi pa rito sa 1 Peter chapter 5, verse 7, sabi niya, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Cast, kung sa Itagalog natin yun, ibato natin sa Panginoon. Pero sabi niya, cast all your cares, ang ibig sabihin sa Tagalog is, ipagkatiwanan natin sa Diyos ang ating mga alalahanin. Lord, tulungan mo ako sa pagsubok na dinaranas ko ngayon. Hindi ko po kaya ito, Panginoon. Bigyan mo ako ng daan. Magbigay ka ng daan sa buhay ko. Hindi ko po kaya mag-isa ito. In my own way, Panginoon, I cannot do it alone. I need your help. Make a way for me. Yan. Diba? Yung God will make a way ni Don Moen.
Ang pinagbasihan nun is yung nangyari sa desert or sa kina Moses doon sa yung Red Sea. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the road we in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will make a way. Yes. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay natin, mga kapatid. Actually, may Tagalog yan. Try nyo hanapin para at least kapag may problema ka na parang wagang hindi mo na kaya, iaminin natin sa Panginoon, Lord, itong problema na to, actually ako po may kagawan eh. This problem that I have now, I know na ako yung may kagagawan. Inaamin ko po sa iyong harapan, Panginoon, na because of what I did, that is why I am suffering right now like this. But humingi pa ako ng forgiveness, Lord, humingi pa ako ng tulong mo na tulungan mo ako sa ganitong sitwasyon. Deliver me from this situation, Lord God. And deliver me from the things beyond my control. Yan yung lagi kong prayer, mga kapatid. Tulungan mo ako. So, and trust in the Lord. Sabi ka doon dito sa habang hinihintay mo yung tulong ng Panginoon, tiwala lang, mga kapatid. Alam mo kayo dito sa book na may paborito ako ritong verse dito sa aklat ni Isaias na siguro dapat i-memorize din natin. Mga kapatid, maganda i-memorize eh. Isaiah chapter 40 verse 28 to 31. Maganda to i-memorize, mga kapatid. Para every time na may mga naranasan natin, ito yung mga claiming verse natin. Sabi niya, do you not know or have you not heard? The Lord is the eternal God, creator of the ends of the earth. He does not faint nor grow weary, and His knowledge is beyond scrutiny. He gives strength to the fainting, for the weak He makes vigor abound. Do young men faint and grow weary? He gives strength to the fainting. Do young men faint and grow weary, and youth stagger and fall? They that hope in the Lord will renew their strength. They will soar as with eagle's wings. They will run and not grow weary, walk and not grow faint. Siguro natin yan, i-memorize natin yan. I-familiarize natin yan para pagdating ng mga pagsubok, ito yung pangako mo na sinasabi mo sa banal na kasulatan. Pinangahawakan ko ito, Panginoon, yung pangako mo. At alam ko na ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako. For the sake of your promises, Lord, hear my prayer. Kasi sinasabi doon sa Hebrew chapter 10 verse 23, sinasabi doon na let us hold on unwaveringly to our confession, for the one who promised us is trustworthy. So, once na pinanghawakan natin yung word ng Panginoon, since napangako niya,
ay hindi niya ito babaliin at hindi niya ito kakalimutan. Kaya nga mga kapatid, tingnan niyo yung nangyayari sa Israel ngayon. Babasahin niyo ang banal na kasulatan, buong Biblia, ang dami-dami niyang pangako sa kanyang bayan. So, kung ang Israel ay nagsiswerve man sa kanilang covenant kay Lord, pero for the sake of God's covenant to His people, Israel, for the sake of His name and His promises, ay talagang hindi niya pababayaan ang Israel. Kaya, tingnan niyo yung kasalukuyan nangyayari ngayon. Diba? Tuloy-tuloy po yan. Hindi yan actually matatapos until the very last day. Kasi yung opponent nila ay talagang nakalagay sa kanilang libro na they wanted to eliminate them. Ay ang Israel wala namang ganong programa. Yung kalaban lang nila. So, because of God's faithfulness to His promises, kahit nagsiswerve mo yung mga tao na yan sa kanilang covenant kay Lord, but for the sake of God's promise and because of His name, kung babasahin yung entire na banal na kasulatan, makikita niyo yung mga promises na yan. And until sa huli ay mananatili yung kanyang bayan. Mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid, na sa Ebanghelyo ngayon, na yun nga, tinuturuan tayo na magtiwala tayo sa ating Ama. Gumagawa tayo ng mabuti gumagawa tayo ng ikakarangal ng Diyos. And then, sabi pa rito sa Luke 11, sabi ito. And then, yung paghingi natin sa Kanyang araw-araw ay isang tanda ng ating pagkumbaba at dependence sa Kanya. At ang ikasunod ay yung pagpapatawad o paghingi natin kapatawaran sa Diyos para ma-assure natin na pinapatawad or papatawaran din ng Diyos is we need to forgive others also. And then, yung panghuli ay lagi nating hingin sa Panginoon na hiligtas niya tayo sa mabibigat na mga pagsubok. Sapagkat lahat naman tayo ay dadanas sa mga pagsubok. Kaya kung kaya't ay hingin natin na, Lord, give us a way or bigyan mo kami ng daan sa mga pagsubok na dumarating na ito sa buhay namin. Hindi po namin ito kaya in our own capacity, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon. So maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat. Si Ruby Limpin nagpa-flood like. Okay. Thank you. And then sa mga nag-tap ng screen nanood sa atin or nakinig sa atin or maybe or kahit yung mga dumaan lang or maging yung mga hindi ba nag-tap ng screen yet they consider to listen to us. So, nawa si Lord ang magpala sa atin sa araw na to. Ingatan tayo, gabayan at patnubayan, kasama ng ating mga mahal sa buhay at mga ari-arian, iligtas tayo ng Panginoon sa mabibigat na mga pagsubok. Ay adya tayo sa mabibigat na mga pagsubok at huwag nawa niya tayong ipahintulot sa mga malulubhang karamdaman. At pagpalaan niya tayo, nawa tayo, materially, physically, and spiritually, na patuloy tayo ding umunlad sa ating spiritual na pamumuhay. So, maybe that is by now, mga kapatid. May God bless us and protect us and cover us with His most precious blood, including all our loved ones, all our possessions, and He may protect us against the retaliation of the enemy as we serve Him in every day of our life. So, shalom, that is by now, mga kapatid. May God bless us all. Amen. Ang background ko pala ay yung altar ng St. Anthony Padua ng St. Anthony Village sa Taytay, Rizal. Okay. So, yan mga kapatid. Shalom and signing off, my dear brothers and sisters.
Thank you sa lahat ng nakiisa.